Sa puntong ito, hingi po tayo ng update tungkol dun sa repatriation ng mga OFW sa Lebanon. Nasa linya po natin si Secretary Hans Leo Kakdak mula sa Department of Migrant Workers o DMW. Magandang umaga po sa inyo, Welcome po. Secretary Kakdak. Welcome po sa palatuntunan, Sekretaryo, sir. Magandang umaga po, Sir Weng at Miss Weng at sa inyong mga Si tagapakinig. Cathy po ito, Cathy Okay San lang po. Gabriel at si... Sorry. Sek, si Si Emil Emil po ito. Sumangil. Ikaw, nasa lubong pa kita sa Ortigas. Sek, o siya nagmamaneho ng service niya. Napakasimple niyo pala, Sek. Oho, napakasimple. Wala kang driver, Sek. Ha? Emil po pangalan ko. Yes, Si Cathy ho yung si Cathy Miss kasama. Cathy and Sir Emil. Yeah, thank you, sir. Secretary, kamusta na po yung efforts ng pamahalaan para ibalik dito sa bansa yung ating mga OFW sa Lebanon? Yes, patuloy lang po yung effort natin na pagkaroon ng mga booking sa commercial flights habang tayo nagsasagawa ng charter flight or charter ship na pagsasagawa ng transport, na charter transport. So far 221 ang nakabook sa mga commercial flight, and higit kumulang merong mga 300 mga 400 na nag-aantay pa tabay pa ng clearance from the Lebanese immigration authorities. So patuloy lang itong effort natin habang tayo ay nagsasagawa ng charter flight para doon sa sang-ayon doon sa pinag-utos ng ating Pangulo, and around 178 are in our shelters. Sek, papasok na po ba ang Philippine Air Force, particular yung mga C-130 rito? Hindi pa masabi sa ngayon kung C-130, but there will be a charter flight or charter ship na ine-engage natin ngayon para magsundo sa mga Pilipino doon. Secretary, meron po kaming isang ulat dito na marami rin po yung mga Pilipino na ayaw pong umalis doon sa Lebanon. Paano po ito? Hindi natin sila pwedeng hilahin pa uwi, Yung persahan, Secretary? Sek. Oo. Well, sa ngayon kasi voluntary repatriation mode pa rin tayo, so hindi pa tinataas yung alert level into mandatory mode. So sa voluntary repatriation, tayo nagkikayat lamang na sila ay makauwi, kaya't hindi pa rin tayo nagsasagawa na tinatawag na mass repatriation effort kung saan mandatory mode na. So yung nabanggit nyo po na 200 mahigit yung nakabook na, tapos 400 yung nag-iintay na bumalik dito. So ilan po talaga lahat yung mga Pilipino doon sa Lebanon? 11,000 ang mga Pilipino ay rin sa talaan, and most of our kababayans are domestic workers, mga OFW kasambahay sa Lebanon. 11,000. Sek, ano yun? Kasama na ho yung mga undocumented pala, isasama nyo rin sa repatriation. Tama po ba? Yes, of course, whether or not sila ay mga documented or undocumented, tutulungan po natin sila. And for the last 12 months or so, yung whole of government approach sa pagtulong sa mga umuuwi na ipinag-utos ng ating Pangulo, maglalabing 2 buwan na kasi di ba nangyari yung mula nung nagkaroon ng hidwaan ay sinasagawa pa rin natin sa kanilang pag-uwi. Kumulang mga 450 na ang nakauwi sa ating talaan. Okay, Secretary, kamusta na po yung inyong monitoring sa sitwasyon sa Lebanon, at sa inyo po bang pagtingin ay ito'y magtatagal pa o gagrabe pa? Well, sa ngayon alam natin na meron pang mga rocket attacks sa both in the southern part at sa Beirut. Of course, hindi natin alam kung magtatagal pa ito, but sa ngayon nung kahapon naramdaman pa rin yung pag-atake sa Beirut, kaya tayo ay umaayon pa rin sa payo ng ating embahada na sa kababayan natin na mag-ingat, stay indoors, wag masyadong
lumabas ng bahay at dahil nga delikado pa rin doon. Opo. Sec, 11,000 ang ikabuang bilang ng mga kababayan natin doon sa Lebanon. Ilang porsyento ho yung nagpamalas ng interes na sila umuwi muna? Well, nung una, mga lagpas 1,000, mga 1,700 ang pahiwatig na gusto nila umalis. So that's yun ang kabuang bilang, Pero 450 or so na ang nakauwi. At yung nag-aantay pa mga yun nga sabi ko kanina, mga higit kumulang 212 ang nakabook at 400 yung nasa Lebanese Immigration Authority. So lagpas 1,000 yung bilang na yon, yung actual na yung kombinasyon ng nakauwi at nag-aantay na makauwi. So yun ang bilang, those are the numbers that we have. Hingi lang ho kami ng update ni Cathy, yung mga bilang ho ng mga namatay naman o nawawala o nasugatan po, mga kababayan natin, Sec. Sa awa ng Diyos, dito sa Lebanon na wala pa tayong nababalitaan na nasawi o nasaktan. We hope it stays that way, Kasi kahit pa paano, siguro nga dahil domestic workers yung mga kababayan natin, meaning they stay indoors, they work with their employer households, ay kahit pa paano naliligtas din sila sa kapahamakan. Mhm. Okay, so yung iba pong mga tensyon pa, hindi lang naman dyan yung may tensyon sa area na yan, Secretary. Ano po yung mga tinitingnan natin na mga lugar? Sorry. Secretary, di ba po yung Israel ngayon, hindi lang po Lebanon ang medyo may tensyon sila, Binabanatan din nila yung Gaza Strip. Yung Iran. Yung Gaza. Yung Iran, nagkakaroon na rin po ng tensyon. Marami rin po bang Pilipino doon? Well, sa Iran, hindi masyado marami ang Pilipino. Mas marami sa Iran yung mga kasal sa Iranian na mismong OFW. Sa pagkakaunawa namin sa talaan ay around a little less than 100. Dito sa Israel, ang mostly affected yung hilagang bahagi, northern Israel na bahagi. At alam naman natin na marami na rin sa mga Pilipino doon, mga OFWs natin who are mostly caregivers naman, ay nakalikas na rin dahil nga sa delikado yung bahagi ng hilagang bahagi at yun ang nakaka-encounter ng atake mula naman sa Hezbollah. Okay. Secretary, ito rin po, meron pong issue tungkol sa isang Pilipino na pumanaw sa Abu Dhabi at meron pong duda yung kanyang asawa na baka daw may foul play. Ano po ang aksyon ng DMW dito? Ano po maitutulong nyo, Sekretaryo? Yes, sa ngayon ay nagbibigay na tayo ng legal assistance sa asawa at sa pamilyang naiwan. Tayo nakikisa at nakikiramay. At nag-aantay ng resulta ng investigasyon ng UAE authorities. Kaya yun muna ang pinapayo natin sa kanya. Meron ding plano siya na kagustuhan niya na pumunta ng UAE para tignan ng kumbaga yung investigasyon, masaksihan niya yung investigasyon at may uwi na rin niya yung kanyang asawa, yung OFW natin, and tutulungan din natin siya na makapunta sa Abu Dhabi. Maraming salamat po sa inyo, Secretary Kakdak. Maganda umaga po. Have a blessed weekend, sir. Maraming salamat din sa Emily, Miss Cathy, sa inyong tagapakiligtakpanan. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Atin po nakapanayam, Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers o DMW. Hilingan, walang Pinoy.